Isang vlogger na dating kilala sa buy and sell ng mga sasakyan. Milyones ang naabot na views sa social media, pero kalaunan ay nauwi sa kulungan. Ito ang kwento ni Boy AC Garage, isang content creator na mabilis na sumikat, yumaman sa paningin ng marami at mabilis ding nasangkot sa kontrobersiya. Tara na't ating balikan ang kanyang buhay bago ang pag-aresto at alamin kung ano ang kasong nagdala sa kanya sa likod ng rehas. Kasaysayan, kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Bago siya nakulong, si Boy AC Garage ay kilala bilang isang vlogger at online seller ng mga second-hand na sasakyan. Ang tunay niyang pangalan ay Adjel Cabiel del Mundo. Nakilala siya sa social media dahil sa kanyang mga video patungkol sa mga kotse, buy and sell transactions at lifestyle content. Marami ang naaliw sa kanyang paraan ng pagsasalita at sa kumpiyansa niyang magbenta ng sasakyan. Dahil dito, mabilis siyang nakabuo ng online followers at naging pamilyar na pangalan sa mundo ng mga car enthusiasts at online buyers. Habang dumarami ang kanyang followers ay lumalaki rin ang kanyang negosyo. Para sa maraming netizens, isa siyang halimbawa ng taong umasenso gamit ang social media at online selling. Good morning, good morning. Another day, another grind na naman. So, meron ako papakitang unit nga pala sa URB, dalawa to. Sobrang... Wait lang, pwede mamatanong kita. Sige. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob mo? Na? Yung magiging ganyan ka, ka-active. Ganito, napakaraming- confidence? confidence, Malakas? Napakadaming problema. Paano yan? Ina-handle? Isa lang yan, payo. Mga bahagyaan mo kami. Sige. Payo lang huwag mo masyadong isipin yung mga toxic sa paligid mo. Yung mga negative, bad energy, tanggalin mo. Tapos umiwas ka. Huwag mo lang pakinggan kasi kilala mo naman yung sarili mo talaga. Tama? Tama. So ito, magpapatuloy na ako, Herb. Okay. Parang napakagwapo rin ng datingan mo ngayon, Siyempre, gusto mo Parang- ikaw na lagi pogi? Parang... Ikaw na lagi pogi? Parang... Ako na, Ay, big shoutout nga pala sa ating... Ay, puto ka lang, ginanunan mo naman ako. Ginanunan mo naman ako. Sa mga... Putang ina. Ano yan, boss? Nakamulit yard. So, boss! Napakaganda na itong Kia Carens na to. Kasama nga pala natin ngayon si Aling Carens, tsaka si Makisig. Kilala mo si Makisig? Si Makisig, si Adventure. Ito si Chismosa. Mga boss, ito nga pala si Makisig Adventure na 2007 model, manual transmission mga boss, diesel engine at ang nagbebenta kahit sobrang dami na naninira. Ito pa rin si AC Garage, swabe pa rin ang muka. Habang lumalakas ang kanyang pangalan ay nagsimula ring lumabas ang mga reklamo mula sa ilang customers. May mga nag-aakusa na umano'y nakabili sila ng sirain o depektibong sasakyan at nagkaroon ng iba't ibang issue tungkol sa kanyang buy and sell business. Kaya mula sa pangalang Boy AC Garage ay binansagan na siya ng ilang mga netizens at content creators na si Boy Bulwak. Maganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya eh. Mamurahan ako. Namumurahan ka doon sa sakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. Na-close nyo, tama po ba? Yung sasakyan. Nag-down po ako ng 60k, sir. Tapos, nag-usap kami na June 15, ibibigay ko sa kanya yung kulang ako Okay. na 150. Okay. Yun nga lang, sir, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Kaya yung 150, nabawasan ko. So, hindi mo na kaya, sir, bayaran yung sasakyan na binabanggit na binili nyo nung una Opo. through down payment. Tama po Opo. ba? Opo. Kinausap nyo ba itong Boy AC Garage na ito regarding sa issue na, sir, nagkaroon po ako ng problema, pasensya na po at magbaback out ako doon sa transaction. Sana mabawi ko yung akin down payment. Kinausap ko po siya nung June 14 po. Anong naging sagot niya? Ang sabi niya, forfeited daw yung pera ko. Forfeited daw? Oo. So once sa pagbigay mo ng down payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Mahalagang linawin ang mga reklamong ito ay naging bahagi ng mga usapin sa social media, ngunit hindi ito ang kasong nagdala sa kanya sa kulungan. August of 2026, isang malaking balitang kumalat online, isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang search operation sa General Trias, Cavite. Doon inaresto si Boy AC Garage sa bisa ng search warrant na inilabas ng korte. Ayon sa mga ulat, nakumpiskahan naman
umano siya ng hindi lisensyadong mga baril, kabilang ang isang armas na may buradong serial number. Dahil dito, dinala siya sa kustodiya ng CIDG at isinailalim sa investigasyon. Inaresto sa Cavite ang content creator na si Boy AC Garage na kilala sa pagbebenta ng mga segunda manong sasakyan. Ngayon naman nahulihan siya ng mga baril na hindi lisensyado. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Inaaresto ka muna namin sa kasong pag-iingat ng bala at baril na wala. Sa kanyang bahay sa General Trias, Cavite, inaresto ang content creator na si Agil Cabiel del Mundo o kilala sa social media bilang si Boy AC Garage. Sa pagsalakay kasi ng mga pulis sa kanyang bahay, nasabat ang isang baril na kargado ng 6 na bala. Nakumpiska rin ang 10 live ammunition mula sa shotgun. Wala siyang naipakitang lisensya para sa mga armas. Sumikat si Del Mundo sa paggawa ng content sa pagbebenta niya ng mga segunda manong sasakyan. Parte ito ng negosyo niyang buy and sell. Madalas siyang may nakakaaway na customer na hindi nakukontento sa nabili nilang sasakyan. Ikinasa naman ang operasyon laban sa kanya dahil sa reklamo ng mga kapitbahay na nakaririnig ng mga putok ng baril mula sa kanyang bahay. Ang cause of arrest is by virtue of intelligence-driven operation yan. So, allegedly, there are some information na madalas na may pumuputok doon sa lugar niya paggabi. And we conducted a validation through surveillance. Aminado si Del Mundo na may hindi lisensyado siyang baril. Parang self-defense lang din sa akin. Tapos nasa bahay lang din naman yun. Yung nakuha nila sa akin. Matagal-tagal na rin sa bahay. Gawa ng mga taong nainggit na rin siguro siya. Pakiusap ni Del Mundo, huwag daw siyang husgahan at gawa ng fake news ng mga content creator na galit sa kanya. Huwag din daw sira ng negosyo niyang pagbebenta ng sasakyan dahil wala itong kinalaman sa kanyang kaso. Sa sobrang dami ko na nabenta ng sasakyan, libo na. Siyempre, normal lang naman yung may aabutin na sira sa sasakyan, di ba? Dahil sa isang mistake. Normal naman sir, nag-aamal, hindi naman tayo perfecto. Nagsisisi na raw si Del Mundo at handa raw siyang magbago kapag nabigyan ng pagkakataon. Mensahe niya. Sa mga haters ko, yan, nandito na ako, pinagdudusahan ko na lahat. Natuto na ako. Pag labas ko sir, papatuloy pa rin kahit nakakayano yung ano. Ganito naman nangyayari sa atin yung rise and fall talaga Sinampahan na si Del Mundo ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ang kinakaharap niyang kaso ay paglabag sa Republic Act No. 1059 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ilalim ng batas na ito, maaaring managot ang sinumang may hawak o nagmamay-ari ng baril ng walang kaukulang lisensya o legal na dokumento. Mas mabigat pa ang sitwasyon kapag ang isang armas ay may pinurang serial number dahil mahalaga ang serial number sa pagtukoy ng pinagmulan at legal na pagkakarehistro ng isang armas. Sa madaling salita, ang naging dahilan ng kanyang pagkakakulong ay hindi ang mga viral na reklamo sa buy and sell, kundi ang kasong may kaugnayan sa illegal na pag-iingat ng baril. Ang dating content creator na nagpapakita ng mga sasakyan at negosyo online ay biglang naging laman ng balita dahil sa kanyang pagka-aresto. Mula sa garage kung saan siya nakilala, napunta siya sa holding and detention facility ng CIDG Cavite. Habang hinaharap ang kanyang kaso, isang matinding paalala ito kung gaano kabilis magbago ang buhay ng isang public figure. Pero sabi nga ng nakararami, hanggat may buhay ay may pag-asa. Para kay Agil Cabiel del Mundo aka Boy Garage. Sa mga haters ko, yan, nandito na ako, pinagdudusahan ko na lahat. Natuto na ako. Ganito naman nangyayari sa atin yung rise and fall talaga Ang kwento ng sinapit ni Boy AC Garage ay patunay na ang kasikatan ay hindi garansya ng kalayaan. Kapag may paglabag sa batas, maaaring maglaho ang lahat ng naipundar, pangalan, negosyo at tiwala ng publiko. Ang tanong, sakaling makalabas si Boy AC Garage at muling magbenta ng mga sasakyan ay bibili ka na ba? Dahil sa siya ay nagbago na? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.